Sa panahon ng dekada 50, ang Bilibid ay naging magulo at madugo dahil sa mga tirahang nagaganap. May mga pangkat na nabuo tulad ng Sige-Sige Gang ng mga Tagalog na karamihan ay mga Manila Boy at Okso ng mga Bisaya at iba pang galing probinsya. Isang pangalan ang madalas banggitin ng mga dati ring bilanggo na sina Totoy Pagakpat at Primo Quijano sa interview ng Tatong Kalye. Ang presong ito ay si Leonardo Dosal, isang waray na tubong kabak Samar. Kilala si Dosal dahil siya di umano ang isa sa naging pinakapinuno ng grupong Okso at hinawakan niya ang buong pangkat ng Kabisayaan sa Bilibid. Welcome po sa aming channel, Tunog at Konsepto. Isang waray na bilanggo nung Bago po namin ilabas ang kanta na aming ginawa patungkol kay Dosal, kami po ay gumawa ng konting kwento sa ilang importanteng bahagi ng kanyang buhay. Ating kilalanin si Dosal at ang kanyang sinapit kung paano siya nabilanggo at kung paano humantong sa pagkakahatol sa kanya ng parusang kamatayan. Disclaimer lamang po, ang kwentong ito ay hango sa isang totoong kaso mula sa dokumentong NBank ng Korte Suprema na matatagpuan sa internet. Ito ay tunay na pangyayari at hindi gawa-gawa. Gayunpaman, may ilang bahagi ng paglalahad na sinadyang paikliin o putulin dahil sa matinding karahasan ng ilang detalye. Ating simulan ang kwento. Noong ika-16 ng Hunyo, taong 1950, lumipat sa poder ni Leonardo ang kanyang bunsong kapatid na si Purificacion Dosal na 15 taong gulang pa lamang noon. Ikinuwento nito na siya ay inaabuso ng kanyang bayaw na si Gregorio Gozoso, asawa ng kanilang ate na si Crescencia. Bilang nakakatandang kapatid ay napuno ng galit si Leonardo sa pangyayaring iyon. Dumating ang pista sa baryo ng Kabak at doon nagtungo si Gregorio sa bahay ng tiyahin nilang si Maximo Dacuno. Inarap siya ni Leonardo at tinanong tungkol sa ginawang pang-abuso. Nang hindi ito sumagot, sinuntok niya ito sa mukha, ngunit hindi lumaban si Gregorio. Makalipas ng ilang linggo, ika-4 ng Hulyo taong 1950, may burol sa bahay ni Gregorio sa Bagakay. Naroon si Benito Fernandez, tiyuhin ni Gregorio. Nang mabalitaan ang ginawa ni Leonardo sa kanyang pamangkin, nagbanta si Benito at ito ang kanyang mga sinabi. Kapag nakita ko yung sinato, babanatan ko yan. Kinabukasan, sinabi ni Maxima kay Leonardo na si Benito ay galit na galit at kilala ito bilang taong marahas sa kanilang lugar. Inalaan siya na huwag munang pumunta sa burol. Ngunit sa kabila ng babala at payo ng kanyang kamag-anak na si Gabriel Dural na umiwas na lamang, nagpasya pa rin pumunta si Leonardo sa Bagakay. Bandang 5:00 ng hapon, nakita niya si Benito. Nang sila ay nagpang-abot sa kalsada, bigla niyang hinugot ang itak na nakatago sa kanyang damit at sinaksak si Benito sa tagiliran. Tumakbo ang biktima, ngunit tinabot pa rin at tinaga muli sa likod. Umagsak ang biktimang si Benito at maya-maya pa ay nalagutan na rin ito ng hininga. Nagkagulo ang baryo. Narinig ni Gregorio Mia, isang nakasibilyang tanod o sa panahon nila isang rural police,
ang mga sigawan at agad rumisponde. Nakita niya si Leonardo na may hawak pang duguang itak. Pinakiusapan niya itong isuko ang sandata, subalit sumagot si Leonardo na, "Wala akong kinikilalang otoridad ngayon. Handa ako sa kamatayan." At agad niyang inandayan ng saksak ang tanod. Nagtamo ng sugat si Mia sa kilikili, braso, balakang at likod habang pilit niyang pinipigilan si Leonardo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isa pang tanod na si Emigdio Apostol, na siyang nagkapagpatumba sa kamay ni Leonardo gamit ang pamalo, dahilan upang mahulog ang kanyang itak. Sa sobrang pagdurugo, bumagsak si Mia at nakatakas si Leonardo. Ngunit hindi na siya nagtago ng matagal. Kusang loob siyang sumuko sa mga pulis ng constabulary. Dito na nagsimula ang mabigat na paglilitis laban kay Leonardo Dosal. Sa mata ng batas, itinuring na murder ang kanyang ginawa kay Benito Fernandez at frustrated homicide naman laban sa tanod na si Mia. Kalaunan, nahatulan siya ng reklusyon perpetua at pagkakakulong, ngunit bago iyon, naitala ang kanyang kwento bilang kapatid na naghahangad ng hustisya para sa kanyang bunsong kapatid, ngunit sa maling paraan na umantong sa dugo at trahedya. Matapos hatulan sa kasong pagpatay, si Leonardo Dosal ay dinala sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang mundong napalilibutan ng bakal, pader, at kapwa kriminal na may kani-kaniyang galit, takot, at laban. Hindi na siya ang simpleng lalaking nakipagsapalaran para sa kanyang pamilya sa Samar. Ngayon, siya ay isa ng bilanggo na kailangang mabuhay sa gitna ng alitan ng kilalang gang sa loob ng kulungan. Dito, unti-unting humubog ang kanyang huling taon, nakikisalamuha sa karahasan kasama ang kapwa Okso at nasangkot sa matubong banggaan laban sa pangkat magsige-sige. At mula rito, sa susunod na bahagi ng ating salaysay, tatalakayin natin ang huling yugto ng kanyang buhay, ang pagharap ni Leonardo Dosal sa pinakamabigat na hatol, ang kamatayan. Noong ika-16 ng Pebrero, taong 1958, sa bayan ng Muntinlupa, lalawigan ng Rizal, dalawang kilalang magkaribal na gang sa loob ng New Bilibid Prison na tinatawag na Sige-Sige at Okso ay naghahanda upang dumalo sa misa ng alas 7 ng umaga. Nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang gang na nagdulot ng malaking kaguluhan sa plaza kung saan nakalinya ang mga preso. Sa mga sandaling iyon ay kaliwat kanan ang sagupaan ng magkabilang pangkat ng mga Tagalog at ng mga Bisaya. Sa pagkakataong iyon ay mas nakapaghanda ang mga Bisaya at marami silang napatumba sa kalabang pangkat. Napigil ng mga empleyado ang kaguluhan at ang mga sangkot ay dinala sa opisina upang imbestigahan, habang ang iba pang mga bilanggo ay pinabalik sa kani-kanilang mga selda. Napag-alaman na ang mga akusado na pawang miyembro ng Okso na sina Leonardo Dosal, Andres Bactora, Amadeo Peralta, Angel Paramo, Herbacio Larita at Lorenzo Luna, 6 sa 22 akusadong kinasuhan ng multiple murder, ay mga bilanggo rin na nahatulan na sa iba't iba pang mga kaso. Ang mga biktima naman ay sina Jose Gallego, Eugenio Barbosa at Santos Cruz na pawang miyembro ng Sige-Sige. Lumalabas din sa investigasyon na pinagplanuhan, pinagkaisahan
at nagtulungan sila na may hayagang pagpapakita ng premeditation at treachery habang armado ng mga nakamamatay na armas. Ito ay sadyang labag sa batas at sila ay may masamang intensyon na pumatay sa mga kapwa bilanggo na nakapiit rin sa parehong kulungan. Sa pamamagitan ng pananakit, pagsaksak at pagtaga gamit ang mga ice pick, pamalo at iba pang improvised na armas na matutulis o pinatalas. Bunga nito, nagtamo ang mga biktima ng maraming malulubhang sugat na siya ring agarang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Inamin ni Leonardo Dosal na pinatay niya si Santos Cruz, ngunit iginiit niyang ito'y bunga ng pagtatanggol sa sarili. Aniya, sinalakay sila ni Santos Cruz, Jose Gallego, Juanito Espino, Carlos Espino at Oscar Fontillas sa senda ng 4A kung saan siya nakapiit. Nagkaroon ng rumble at narinig niya si Cruz na tinatawag si Carlos Espino at nagsabing, "Ako na ang papatay sa taong ito," na ang tinutukoy ay si Dosal. Ayon kay Dosal, tinamaan siya ni Cruz sa ulo at ilong gamit ang matalim na bagay. Nangaatake pa muli si Cruz, hawakan niya ang kanyang ice pick at sinaksak si Cruz ng sunod-sunod hanggang bumagsak ito. Ngunit ang kanyang pahayag ay pinasinungalingan ng mga positibong testimonya bila Pabarlan, Calini at Espino na nakakita mismo sa kanya na nakinahok sa pagpatay kay Cruz. Bukod pa rito, kung totoo aniya na pinatay niya si Cruz sa pagtatanggol sa sarili sa loob ng 4A, bakit natagpuan ang bangkay ni Santos Cruz sa fire escape malapit sa pasilyo sa pagitan ng 4C at 4D sa unang palapag ng Building 1 at hindi sa 4A na nasa ikalawang palapag? Hindi rin niya na ipaliwanag kung bakit siya ay nakita sa 4C na hindi naman niya itinatanggi gayong siya ay nakatalaga sa 4A kung saan umano siya inatake. Tungkol naman sa pagkamatay ni Gallego at Barbosa na kinaso din laban kay Dosal, wala siyang naipakitang ebidensya pabor sa kanyang sarili. Kaya't nananatiling matibay ang mga testimonya ni Pineda, Marayok at Sausa na tumukoy sa kanya bilang isa sa mga pumatay kay Gallego at ang mga salaysay nila Pabarlan, Calini at Espino na sangkot siya sa kamatayan ni Santos Cruz. Tinasiya ng mababang hukuman na ang conspiracy ay malinaw na napatunayan. Bagamat walang tuwirang ebidensya ng sabuatan, maraming palatandaan na ang krimen ay pinagplanuhan. Lahat ng napatay ay mga Tagalog at mga kasapi ng gang na sige-sige. Samantalang ang mga akusado ay miyembro ng OCSO na mula sa Visayas at Mindanao. Kaya sinadyang pinili ang pagpaslang at nagpapahiwatig ng planadong pag-atake. Ang lahat ng akusado ay armado ng mga improvised na armas na maninaw na naghanda sila para sa pagkakataon. Dumating na ang panahon ng paghuhukom. Si Dosal at ang 5 pang akusado ay hinatulang may sala sa pagpatay kina Gallego, Barbosa at Santos Cruz. Ang bawat isa sa kanila ay napatunayang may sala sa 3 magkakahiwalay at natatanging kaso ng murder. Ang parusang ipapataw sa kanila ay 3 parusang kamatayan at inatasang sama-samang magbabayad ng indemnity sa mga naulila ng bawat biktima sa halagang tig-12,000 piso o ang bawat isa ay magbabayad ng 1/6 ng gastos o 2,000 piso sa pamilya na naiwan ng 3 biktima. Buhay ni Leonardo Dosal ay isang trahedya ng isang taong nagsimula bilang kapatid na naghahangad ng hustisya, ngunit nauwi sa madugo at malahas na paglalakbay.
Sa labas man o sa loob ng kulungan, hindi siya nakawala sa gulo at dugo hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa bingit ng kaparusahan. Sa kanyang kwento, makikita natin ang mabait na aral. Ang galit, kapag hindi nabigin, ay maaaring magmunga ng kapahamakan hindi lamang sa kalaban, kundi higit sa lahat, sa sarili. Ang murang edad, kanyang galit ay sinubok. Agurang dosal, kapalarang malabo pa sa usok. Sa pangkat ng Bisaya, tunay na respetado. Mahirap banggain ang alamat ng okso. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel natin. Tunog ang konsepto.